Ang mangyari sa buhay ng tao yung makilala niya ang alin, ang personal na Diyos at maunawaan niya ano ba yung mga palatuntunan ng Diyos niya sa buhay. Kaya ito po yung bibigay sa kanya ng lakas, kagalakan, kapantagan ng puso at isip, the knowledge of Him. Sa Panginoon po tayo nakakatanggap ng kapayapaan, kapahingahan at kagalakan at kasaganahan ng buhay. So wala na tayong hahanapin dahil ang Diyos ay yan ang lahat-lahat at sumasalahat at para sa lahat. Yung pong ating pinag-aaralang Lord's Prayer ay nasa huling talata na po tayo. At ito po'y binabalangkas natin, hinihimay natin isa-isa kung ano yung mga palatuntunan ng Diyos, ano yung kanyang mga programa, kanyang mga prinsipyo at principle na dapat natin malaman. At ito po ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan kung paano siya gumagalaw sa ating buhay. Praise the Lord. Alam nyo, wala ibang magandang kasama sa buhay kundi ang Diyos. A man who knows God will never be without a friend. Kaya the best thing in life is to know God and to have God and to be with God. It's good to be near God. Hallelujah. Tayo po manalangin. Heavenly Father, thank you, Lord, for tonight. Once again, we entrust to you our Bible study. May the will of the Father and the power of the Holy Spirit be experienced by each one of us. And continue, Lord, that the name of Christ will be honored among us, among your people, among our brethren and the beloved family members. Panginoon, sa iyo po kami nagtitiwala. At sa gabing ito, pangunahan mo ang aming pag-aaral. At maging maunawain kami at malaalam sa iyong mga palatuntunan sa buhay ng mga taong ginawa ninyo. Kayo po ang malulhati. Kami nagpapakumbaba itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, tahimik lang po tayo. Just sa Skype, papakiinit nyo lang yung mga Skype na nawa na hindi tayo disturb ng mga communication interference problem. Praise the Lord. Last Monday po medyo tayo naputol. No, naputol yung ating mga communication dahil siguro may problema sa internet. At ngayon may the Lord guide us and lead us. Ang ating pag-uusapan ngayon ay yung talatang tinuro ng Panginoon sa kanyang salita sa Matthew 6:13. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mabigat po itong topic natin ngayon, kaya totohan. Pwede naman i-put. Yan na, para marinig. Si Nancy Ramos, tawag daw. Okay, tumatawag yata si Nancy Ramos. Ayan. Nancy Ramos, taga-saan po si Nancy Ramos? Ate Linda? Okay, praise the Lord. Ngayon po ba, ano po ba yung sinasabi ritong sa Tagalog huwag mo kaming i-adjust sa tukso at ilayo mo kami sa lahat ng pagsubok. Ano bang ibig sabihin yan? Lead us not into temptation. Ngayon po, nagkakaroon po tayo ng misunderstanding o misconception kung itong salitang ito ay iintindihin natin, medyo para bang contradicting yung statement Ang Diyos ba dadalhin ba tayo sa tukso? Sabi rito, lead us not into temptation. Actually, sa original text po niyan, sa salitang Grego, yung temptation dyan is normally translated into trials. Pagsubok. Kaya pag ang tao po ay dumadaan sa pagsubok, marami pong bumibigay, maraming nahihirapan, maraming bumabagsak, maraming hindi nakakapagtuloy. Dahil ang tao ay mahina pagdating sa pagsubok. Life is full of testing and trials. Kaya bata ka pa lang,
hanggang lumalaki ka, punong-puno na ho ng testing ang buhay. Yung simula tayo maglakad, tinest na tayo ng magulang natin kung uubra na yung paa natin, kung matibay-tibay na. Kaya noong unang hakbang mo, sumisemplang tayo, bumabagsak ang baby, trials yun, trial of knowing the things, learning the things of walking, or the idea of walking, or the concept of walking. Pagka tayo po ay bumabagsak, yun po ay talagang pagsubok na yan. Tinusubok ko na kung matibay na. Marami pong mga dapat maunawaan kung ano po ba yung pagsubok. Now, kung pag-aaralan po natin itong prayer ay tinuro ni Jesus Christ, ito po kasi ay tinuro sa atin mga mananampalataya para ma-distinguish natin, ma-qualify o ma-distinguish natin ang pagkakaiba ng hypocritical prayer sa mechanical prayer. Ano ba yung hypocritical prayer? Kasi po, ang kausap ni Jesus Christ dito ay yung mga religious leader nung unang panahon, ng panahon niya na kung manalangin nagpapakita pa sa harapan ng mga tao para makitang na sila'y nananalangin upang sila'y ma-label na mga banal at mga nagpapakumbaba, nagkukunwaring banal. Pinapakita na sila'y prayerful. Yun po ay kaplastikan sa harapan ng Diyos. Bakit mo papakitang mapanalangin ka? Pwede ka lang manalangin ng sikreto at di na makita ng tao. Kaya yun po ang binabaka ng Panginoong Hesus, yung mga kaplastikan ng panahon ng yan sa mga religious leader na nananalangin upang makita ng iba. Yan po ang konteksto niyan At dito rin, tinuro ng Lord sa atin na ang panalangin ay pwede rin maging mechanical. Pag sinabing hypocritical, kaplastikan, ito naman mechanical, yung bang parang mechanics na lang, paulit-ulit na lang. Maraming mga tao, ganyan ang prayer, paulit-ulit No? Yung bang wala namang essence, walang punto, wala namang talagang tinutumbok, paulit-ulit lang yung prayer. Yun naman ang sinasabi rito ng Panginoon na kung mananalangin kayo, huwag kayo katulad sa mga pagano o yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kung sila'y mananalangin, paulit-ulit, akala nila pakikinggan sila ng Lord sa kanilang paulit-ulit na salita. So, dalawang problema po ang gustong isettled ng Diyos dito sa panalangin itinuturo sa atin. The hypocritical prayer and the mechanical prayer. Dapat po tayo'y magkaroon ng kaunawaan na ang panalangin na hindi dapat ekstrema. Ito po dapat nakasentro. Kanino? Sa Diyos. The centrality of our teachings, of our prayer is God. This is a prayer which focuses on God and exalts God. Kaya hindi po pwede sa tao makasentro ang panalangin kundi sa Diyos. It is a prayer which in every phase and every petition focuses on God. Sa kanyang pagkatao, in His person, in His attributes, in His wonderful works. Kaya ito pong prayer na to is God-centered, hindi self-centered. It is a mind-centered, not mouth-centered. Kaya ang tunay na panalangin ay itinuro sa atin ni Lord para tayo magkaroon ng tamang paglapit sa kanyang Ama, sa ating Diyos. Of course, marami pong prayer na talaga naman nananalangin. Maraming tao talaga naman nananalangin, pero kala mo totoong prayerful, pero hypocritical ang buhay. Hindi naman nabubuhay ng tama. Kaya may mga criteria po para magawa o masunod o masagot ang prayer natin o para masagot ang prayer natin. Ang dapat po dyan ay yung tinatawag nating pagiging totoo sa harapan ng Diyos. People pray hypocritically because they have a wrong view of God. And that they are more important than God. Kaya maraming tao lumalapit sa Diyos napaka-plastic dahil mas mahalaga yung sarili niya at gusto nila kaysa sa Diyos. At yung mga tao naman nagpe-pray ritualistically o yung natawag natin mechanically because they have a wrong view of God also.
They don't understand that God is a God of love who desires to grant him things without budgeting him with endless matterings. Ibig sabihin, ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. Kaya gusto ng Lord, kung lalapit tayo sa Kanya, dumiretso tayo. Kayo ba, gusto niyo bang lapitan kayo ng kaibigan niyo at they are going around the bushes? Ayaw tumbukin yung gustong sabihin. Kung ano-ano pa yung sinasabi. Hindi, pwede naman sabihin ng 5 sentence yung gusto sabihin. Ako, umiikot ng katakot-takot na 10 kilometrong statement. Yun pala, mangungutang lang pala sa'yo. Hindi pa diretsahin. No? May mga ganun eh. Paikot-ikot. Si Lord, hindi naman gusto ng Lord na paikot-ikot pa yung you mean what you say and say what you mean. From the bottom of your heart, open up to God your hearts, and God is able to hear your prayer because God is all-knowing God. Hindi mo na kinakailangan paikot-ikutin pa at napakaraming salita. So, one word is enough for a wise God. Meron nga po yung bata hindi siya marunong mag-pray. Siya po ay umattend sa prayer meeting. Wala yung nanay-tatay niya, hindi sumama. It is a 8 years old kid, no? Yung pastor nag-pray, ganda ng prayer ng pastor, ang liwanag. Tapos sila po ay tinuruan man na lang. Yung bata, hindi marunong mag-pray. Ang prayer niya, ABC. A, B, C, D, F, G, X, Y, hanggang Z, ABC. Yung paulit-ulit lang yung prayer niya, ABC. Pagkatapos ng prayer meeting, tinanong ng pastor yung bata, ba't ganyan ang prayer mo? ABC. Sabi ng bata, pastor, hindi po kasi ako marunong mag-pray. Hindi katulad nyo, alam niyo yung mga wordings na susunod-sunurin ninyo. Ako, di po ako marunong. Grade 2 pa lang po ako. Pero di ba sabi niyo si Lord matalino naman? Alam niya naman po yung laman ng puso ko. Siya na lang yung magduktong-duktong ng ABC, mga words ko, mga letter ko ron. O, kita niyo Because God is not after the exactitude of our words, but He is after the exactitude of our heart. Kaya kung ano yung laman ng puso mo, yun ang sabihin mo. Kung nabubulol ka, sabihin mo pa rin. For example po, yung hunter, nag-hunting sila dun sa African safari, hinabol siya ng leon. Takbo siya, hallelujah, takbo hinabol siya ng leon. Nadapa siya, maabot siya ng leon. Hindi niya, nag-pray siya kay Lord, Lord, tulungan niyo po ako, kakainin ako ng leon. Siyempre sa gulat niya, ganitong prayer niya, Leon, tulungan mo ako, kakainin ako ni Jesus. Nabaligtad. Hindi ho pwedeng sabihin natin mali yung prayer niya, alam ng Lord yung laman ng puso niya, natatakot lang siya kasi kaya imbis na sabihin niya, Lord, help me, the lion is about to eat me. Nabaligtad, sabi niya, Lion, help me, the Lord Jesus is about to eat me. Baligtad. So ano po ibig sabihin natin dito? Ang Diyos po alam ang puso nating lahat. Kaya ano man po lumalabas sa mo, Bisaya ka man, Ilonggo, hindi ka maintindihan. Pero ang Diyos naintindihan laman ng puso mo. Kaya sabihin mo ang prayer mo ayon sa iyong lamang ng puso mo. Kaya ang criterion po, to pray properly, dapat malaman po natin ang kalooban ng Diyos. At paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Sa pagbabasa po ng Biblia. Yung iba kasi paulit-ulit ang prayer, hindi naman alam yung prinsipyo ng Biblia. Kaya hindi alam kung ano yung pagpipray. Kaya iba naman, nagpipray na basta humingi din lang na humingi, hindi naman alam pala ang palatuntunan ng Diyos, paano humingi. Alam niyo, yung pag-claim ng prayer, yung tinatawag nating answered prayer, dapat ho, meron tayong tinatawag na condition dyan Yung tinatawag nating claiming what God's promise. Meron pong pangako ang Diyos sa Bible, kaya dapat nagbabasa tayo lahat ng Bible, no? Pag nalaman mo yung Biblia, alam mo yung pinaka-kabuuan, the general God's will. Yung pangkalahatang kalooban ng Diyos para sa mga tao. At pag nalaman mo yun, alam mo na kung ano ba yung gusto niya at ano yung hindi niya gusto. Kaya sabi ko sa 1 John chapter 5, 11 hanggang 14, if we ask anything, if we ask God anything, tingnan niyo mabuti, if it's according to His will, He hear us. Ang liwanag. Kung tayo po ay hihingi anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, tayo'y pakikinggan niya. Kaya sigurado po, ikaw na nananalangin, pag ikaw ay humingi, dahil alam mo yung gusto niya, yung kalooban niya, hindi ka pwedeng hindian ng Diyos kasi kalooban niya hinihingi mo kaya paano kung kalooban mo hinihingi mo? Malabo.
Hindi naman mo, mali mo, yung kalooban mo, para sa sarili mong kapakanan lang yan, o selfish ambition mo. Kaya may pagkakataong hindi ka sasagutin ng Diyos. Pero kung hihingin mo yung kalooban ng Lord, sampulan ko lang po kayo, ano ba yung mga kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos na magpatawad. O sabihin mo, Lord, bigyan mo ko ng loob, lakas ng loob magpatawad. O kalooban ng Diyos mag-humble ka. O kalooban ng Lord maligtas ang mga mahal mo sa buhay. Ipag-pray mo yun. Kalooban ng Lord, gumaling ka sa iyong kasakitan. Ipag-pray. Kalooban ng Lord na umangat ang buhay. Dahil sabi ng Lord, for God delights in the prosperity of His servant. Ipag-pray mo na maging mag-prosper ang buhay mo. At may kondisyon. Pray ka ng pray, tapos di ka naman gagawa. Wala rin kwenta yun. So dapat sinasabayan po natin ang ating mga responsibilidad. Because God is a sovereign God. He is able to answer our prayer, but man is a responsible being. That's why God left unto him the responsibility to prosper his life. So, dalawa pong gumagalaw, ang habag ng Diyos at ang gawa ng tao. Kaya kung tama po yung sinasabi ng marami, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero yun po ay hindi po absolute. Bagamat nakikita natin, yun po ang unang palatuntunan para tayo umangat. Dapat gumawa tayo. Hindi lang pray ng prayer. Yung estudyante, nagtaka pa, bakit ganun bumagsak ako? Tinanong ng mother niya, o bakit ka bumagsak sa exam? Nag-pray naman daw siya. O nag-pray ka nga, nag-review ka ba? O hindi, o sabit din. So dapat balanse lang ho tayo, no? Meron responsibilidad ng tao sa kanyang pinapanalangin para ang Diyos ay hindi mag-atubiling i-bless tayo. So that's why, pag sinabi nating promise, na sa Bible po nakalagay lahat yan, more than 7,000 promises. Alamin ho nyo yun, same yung Bible nyo. Kung ano-ano yung mga kalooban ng Diyos. Kaya pag nagpe-pray ka, madali mo nang ipag-pray yung dapat mong ipag-pray. At ano yung dapat mong ipag-pray. Kasi napapaloob na at alam mo na yung kung ano yung nasa loob ng kalooban ng Diyos. Hindi ka na magpe-pray, labas doon sa kalooban niya dahil hindi mo sasagot yun doon. Para yung prayer ng lalaki, Lord, bigyan mo ko 3 mansion. Bakit 3 mansion? Meron po kasi kung 3 kabit, ibabahay ko isa-isa. Ano ba yan? Ginawa mo pang adult, ginawa pang consider si Lord sa adultery. Hindi pwede yun. So, dapat yung tama, yung nasa kalooban ng Lord, may kabanalan, malinis, at mabuti. Lahat ng panalangin ayon sa 3 palatuntunan ganun, sigurado mapakinggan ng Diyos yun. Pero kung sa sarili mo lang kapakanan para ipustro mo yung iyong kalayawan, malabo yun. No? That's why ang claim ng salita ng Diyos, mabase yan sa kanyang mga pangako sa Word of God. Siyempre, may mga kondisyon niya na dapat nating sundin. Yung sabi natin we honor your name. Kung ang buhay naman natin hindi napaka-dishonoring sa harapan ng tao, nadi-dishonor tuloy yung Diyos na tinatawag natin, Panginoon natin. Kung nabubuhay tayo ng unholy life, may mga evil lifestyle tayo, meron tayong kasalanan sa buhay. Hindi natin pwedeng dualhatiin ang pangalan ng Lord kung ang buhay natin hindi nare-reflect yung kabanalan niya. At hindi rin natin pwedeng sabihin na kung ang buhay natin hindi pure, sabihin natin, let your kingdom come and your will be done. Kung ang buhay natin sarili na susunod at walang kalinisan. Hindi tayo pwedeng sabihin natin, let your will be done, kung di naman tayo nagsasubmit sa kalooban niya. Hindi natin pwedeng sabihin, give us this our day, forgive us of our sins, kung di naman tayo nagpapatawad ng iba. Kaya, alam niyo po, yung mga paratuntunan doon sa mga unang talata ng Disciples' Prayer sa Matthew chapter 6, kung yun po ay lahat ng condition doon ay susundan natin, nagagawa natin, if we meet the conditions, we can lay the claim to what He has promised. We can claim yung mga ipinangako niya sa salita niya. Kasi nga, sinusunod natin yung mga gusto niya magawa natin. So always remember, lahat po ng relasyon ay covenantal. God covenanted with us. At nakipag-isa po siya sa atin. At tayo po yung nagdesisyon ng Panginoon, tagapagligtas natin, nag-surrender tayo ng buhay natin. Maliban sa India, hindi pa sumusurrender. Ibig sabihin, ikaw pa rin ng Diyos ng buhay mo. Huwag ka mag-claim ng prayer na to. Ibig sabihin,
Kiklaim ka ng prayer, hindi naman ako ang boss ng buhay, hindi naman ako ng Lord. Ikaw pa rin nasusunod, wala ang kwenta ho yun. Pag sinabi natin si Jesus Christ ang Lord, siya yung master, siya yung boss, siya yung leader natin. Yung kalooban niya masusunod, hindi kalooban mo. Kaya kung hindi ka, ayon sa kalooban niya, sigurado hindi tatanggi yun. Ngayon, kung ikaw pa rin ang boss ng buhay mo, hindi ka pa nagpapasakop sa pagiging boss niya, tagapagligtas niya Siya yung may control sa government ng buhay mo. Ikaw pa rin nag-govern niya, ikaw pa rin nagpapalakad niya. Normal lang kung magpe-pray ka yung gusto mong mangyari. Pero ang isang anak ng Diyos, sinasabi niya, not my will but your will be done. Pag humingi po yan, Lord, sa kalooban mo po ako tumatayo. At kung kalooban mo maganap, so be it. Kung hindi naman, praise the Lord pa rin. No? Kaya inihiling ko ulit sa inyo at ina-encourage ko kayo mga nakikinig. Kung gusto nyo talagang lumalim ang prayer life nyo, research the Bible. Basahin nyo ang mga kalooban ng Diyos doon. Kaya pag nag-pray kayo, yun lang ang tunay na pananalangin nyo. Hindi na kayo magpe-pray ng labas doon sa kalooban niya. At ginagarantiyan naman tayo ng Bible. Whatever we ask, according to His will, He will hear us. So, dapat, ang criteria sa prayer, ang centrality ng prayer, si Lord, ang criteria niyan, dapat, ito po ay based on the knowledge of God. At ang claim niyan, nakabase rin sa pangako ng Diyos. At ang condition niyan, dapat namimit natin. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. O dito na po tayo pumasok sa pag-aaral na to. Yung true Christian are just concerned about their future sins, no? Pagka ang isang Kristiyano, anak ng Diyos, tumanggap kay Jesus, sabi sa Bible, for He redeemed us and rescue us from the dominion of darkness, and He has forgiven us all of our sins. So sa madaling salita, lahat ng kasalanan ng isang Kristiyano, nung siya'y humingi ng kapatawaran kay Lord, lahat ng kasalanan niya napatawad. Yung kasalanan ng kanyang nakaraan. Tanong, yung present sa future, hindi mo pa nagagawa yung sins na kasalanan na darating pa. Hindi naman pa tayo perfect. Sigurado, masasabit at sasabit ka. Kaya nga po, ang Diyos is Diyos ng kawalang hanggan. He is not bound or limited by time. Sa madaling salita, yung kanyang dugo, may kapangyarihan, the eternal blood of Christ, meron niyang effectivity from the past, to the present, until the future. Lahat ho yan, sakop ng kabanalan ng dalal ni dugo ni Jesus. Kaya ang concern natin ngayon, mga Kristiyano, itong prayer na to, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Kaya ulitin ko po, yung original word talaga dapat dyan sa temptation is trial. Huwag nyo kaming iudyok sa matinding pagsubok at ilayo mo kami sa masasama. Yan po ang tunay na rendition dapat niyan. Okay, explain natin mabuti para maliwanag Yung tunay na anak ng Diyos, dahil ang concern natin sa future, Lord, tulungan niyo po kami na hindi na po kami magkasala pang muli sa mga darating na hinaharap. Mabuhay na kami ng tama ayon sa iyong palatuntunan. Yan po, kaya po ito naisingit itong talatang ito sa panalangin na ito. The standard po talaga itong Lord's Prayer, Disciples Prayer para sa lahat ng mananampalataya. Para alam niya kung ano yung pattern, yung structure, yung guidelines kung paano mo susundan ang panalangin at paglapit sa Diyos. Because prayer is talking to God, and those who come to God, and those who talk to God, dapat alam mo ang structure, alam mo ang protocol, alam mo ang system kung paano lalapit sa Kanya. Hindi ka bara-bara na wala kang sistema, wala kang kaayusan. Dapat may objective ka pag lalapit ka sa Kanya.
kailan nagkakasarapan ng turuan dito, pumapapil yung kalaban eh. Okay ha, tuloy tayo. Kung kakasarapan tayo, pumapapil eh. Ngayon, itong sinasabi natin, pastor, ganyan pala eh, lagi naman pala nagpapatawad ang Diyos eh. Di okay na siguro mabuhay ng kasalanan. Maliho yung ganung pananaw ha, hindi biblical yun. Kaya nga pinatawad ng Lord para hindi ka na uling mapunta dyan sa pagkakamali. Ngayon, babalik ka pa. Hindi na pwede yun. Para pinakawalan ka sa kulungan o sa putikan. Nilinis ka na tapos ikaw na itong taong babalik ulit sa putikan. Sino ngayon may problema? Yung Diyos ba o ikaw yung bumabalik sa putik? Kaya dapat maging malinis na tuloy-tuloy na magpakalinis, no? So, the true Son of God has a changed attitude towards sin. Meron na ho tayong ibang pananaw o pag-uugali at pag-handle ng kasalanan. Hindi na tayo nai-enjoy dyan. Hindi na natin yan ang nature natin eh. Kasi nga sabi sa 2 Peter chapter 1, binigyan tayo ng divine nature. Gusto ko lang basahin sa inyo yung divine nature na yan ha. Para maging maliwanag ho tayo bilang isang anak ng Diyos, meron na ho tayong bagong pagkatao. Ito po ang sabi sa unang Pedro. Basahin ko po sa inyo at maintindihan nyo kung ano tong lead us not into temptation but deliver us from evil. Bago na kasi ang pagkatao ng kaya tawag sa atin born again eh. Bagong tao na tayo, bagong nilalang eh. Bagong spiritual condition at nature natin eh. Ito ang sabi. 2 Pedro 1. Kung may mga Bible kayo, sundan ninyo. His divine power has given us everything we need in life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Verse 3 muna tayo. Pag-usapan natin itong 2 Pedro 1:3. Sabi ng Biblia, ganito, pakinggan nyo. His divine power has given us everything. Sa pamamagitan niyang makapangyarihang sangkap o yung divine, yung kanyang pagiging Diyos, divine power, ibang klaseng power ho ito, divine daw eh. O ibig sabihin, maka-Diyos nakapangyarihan, divine power eh. Has given us everything. O, ibinigyan daw tayo ng lahat. Lahat ng alin? Everything we need in life and godliness. Tignan nyo mabuti, yung lahat ng kailangan natin, ibinigay ng Lord eh. Inuulit ko po, meron po tayo tinatawag na 5 basic needs. Hangin, yung hininga, yung air that we breathe. Kailangan yan. Hindi na pwede sa inyong magsabi na hindi ko kailangan ng oxygen. Patay ka kung hindi mo yung tubig na iniinom, pagkain, damit, saka yung shelter. Yan, 5 lang yan eh. Pag meron ka yan, sarap na buhay mo eh. Kailangan natin yun. Yun ang pinaka-basic fundamental needs ng human being para mag-exist. Meron kang bahay, matutulugan, damit para hindi ka malinitan o malamigan. Meron kang tubig, pagkain, hangin. Yun, basic needs yun. Everything we need in life, binigay na sa atin yun. Kasunod, He has given us everything we need for life and godliness. Kaya yung buhay dapat may kabanalan. Yung kayo eh, yun ang nature mo eh. Divine na yung nature mo eh. Meron kang tinatawag na divine power eh. Binigyan ka ng Lord ng divine power at yun po yung Holy Spirit na tinanggap natin nung tayo nanalangin at nagpakumbaba at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Nandiyan na po, package din na ibinigay na sa atin yung divine power to what? Upang maitanggap natin yung lahat ng kailangan natin dito sa buhay at para mabuhay ng may kabanalan. At sa magitan daw ng alin, natatanggap natin yung divine power na yan through our knowledge. Knowledge of whom? Of Him who called us by His own glory and goodness. Siya daw na tumawag sa atin dahil tayo ngayon ay nakaunawa na tayo pala'y tinawag na sa pamagitan ng ating kaalaman. Kaalaman sa ano? Na si Kristo ang daan, buhay at katotohanan. He is the truth. And you will know the truth. And the truth will set you what? Free. Malaya ka na. Hindi ka na talunan. Kaya yung mga Kristiyano, yung bang
may konti lang pinagdadaanan, bagsak na naman ang espiritu. Ano ba sabi ng Bible? Binigyan ka ng divine power, hindi mo. Ang liliit nga ng problema nyo eh. Sino ba rito dumaan sa problema ang dinaanan ni Job? Magbasa nga tayo ng Bible, mga minamahal na. Si Job, alam niyo po itong si Job, basahin niyo yung chapter 1 and 2 ng Book of Job. Sigurado walang papalag eh, walang aangal na, kawawa naman ako, umadaan ako sa pagsubok. Sabi nga ng prayer, hindi naman tayo dadalhin ng Lord sa patinding pagsubok eh. Ilalayo nga tayo sa evil eh. Tingnan yung evil na nangyari kay Job. Instant ho yun. Within a single day, patay yung 10 anak, tanggal lahat yung mga ari-arian niya, pati yung kanyang mga tinatangkilik, pati mismo yung katawan niya, nagkasakit. Siguro, ni isa sa inyo dyan, nakikinig sa akin. Wala pa naman siguro dumaan ng ganun patinding pagsubok, no? Tapos tayo ngayon, konting mga trials lang, dinadaanan natin, wala na, nanlalamig na tayo kay Lord. Ano ba naman yan? Sabi ng Lord, wala pa kayong panama dun sa servant kong si Job. Kaya nga nailagay sa Bible yun eh. At ito pa, binigyan pa tayo nitong pribilehiyong manalangin sa kanya na huwag niyo po kami, lead us not into strong testing or trials, but deliver us from evil. Kaya, pag may pong pagsubok, kayo dyan mga nakikinig, simple lang ang buhay. Tawanan nyo lang yung problema nyo. Ang God is with you. Nandiyan si Lord, hindi nawawala yun. Tayo nawawala eh. Nanap tayo ng Lord, Adan, nasaan kayo? Nadaya na naman kayo ni Satanas. Nagtatago tuloy. Huwag kayo magtago, harapin nyo yung problema. Kasama nyo si Lord. Lumalaban tayo, kasama natin si Lord. The Bible says, the battle is the Lord. Kaya pag may laban, Lord, ang bigat nitong higante ko, tulungan mo ako, pabagsakin ko to. Kaya ito po ang ibig sabihin itong, huwag nyo kaming dalhin sa matinding pagsubok, bagkus ilayo mo kami sa masasama. Sometimes talagang, minsan, hilong-hilong mga tao eh. Bakit Lord? Kailangan nyo pa kaming subukin. Sinabi mo lang nga dito sa Bible na huwag nyo kaming dalhin sa matinding pagsubok eh. Diba? Para bang paradox yun? Para bang contradicting yun? Hindi po contradicting niya. May plano si Lord kung bakit mangyayari yung isa at mangyayari yung hindi isa. Explain lang natin mabuti. Huwag tayo magkaroon ng collision dyan at huwag tayo magkaroon ng kaguluhan dyan. Ang mga tao po, dahil pag hindi nasubok, hindi tumitibay eh. Hindi tumitibay ang mga tao pag hindi nasusubok eh. Subukan nyo, lahat ng estudyante, hindi matest yan. Tingnan nyo kung papasa. Kasi walang testing eh. Kaya minsan pinapadaan talaga ng Lord eh, pagsubok eh. Ang sinasabi rito yung matinding pagsubok, ayaw nating dumaan doon. Tingnan nyo pag pagsubok, ayaw natin daanan. Bakit? Mahirap eh. Ang tao kasi gusto lagi komportable buhay niya. Hindi niya alam, pag nasusubok siya, lalo siyang tumitibay pag naipapasa niya yun. Kaya kung titignan nyo, ang question is, should we run from trials or rejoice in them? Kasi meron pong passage dito sa Book of James, mababasa natin yan. Sa James chapter 1. Babasahin ko sa inyo kung paano po ang Kristiyano sometimes nalilito dun sa issue ng trials and temptation eh. Babasahin natin sa bawat isa. James chapter 1 verse 2. Santiago 1:2. Sabi rito sa Bible, consider it pure joy. Ano daw? Ulitin natin. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Wherever you face trials of many kinds, maggalak daw tayo kung tayo daw ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit? Ito, verse 3 ang sagot. Because you know that the testing of your faith develops patience. Patience must finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything.
Ba, yun naman pala ang prutas nun eh. Kung bakit sinusubok yung faith eh. Upang ma-develop daw ang alin? Ang patience ng tao kasi ang tao madaling bumigay. Mainipin. O kaya pala nilalagay ng Lord yung mga trials, testing sa pananampalataya. Kaya wag ho tayong bibigay. Do not lose your faith. Kung may mga dinadaanan ho tayong pagsubok, magalak ka daw, magalak, mag-rejoice. Iba nagmumukmok. Eh sabi na nga ng Bible, magalak eh. Ba't ka mamumukmok eh? Guys, problematic ka na, tapos problemahin mo pa yung mukha mo. Di lalo tayo ng double problematic faces niyan. Ang tawag doon, double kulubot. Eh, hindi na ho pwede. Kailangan na ang Kristiyano, nasa Diyos na nga tayo, andyan ang Panginoon eh. Magalak tayo. Sa alin? Sa lahat ng pagsubok na dumadaan. Kasi pag pinapadaan tayo ng Lord niyan, merong itinuturo si Lord sa atin. Ano rin yun? Tandaan po natin, ang Diyos hindi siya after our comfort. God is not after our comfort, but our character development. Di ba kasi gusto lahat comfort sa buhay? Wala nang development ng character. Lahat na lang easy, instant. Instant ramen, instant vacuum cleaner, instant asawa, instant click sa internet. Lahat instant pinapadali. Kaya puro-puro walang nangyayari sa buhay. Ang Lord, padadaanin tayo ron dahil gusto niyang may ma-develop sa atin. Kaya nga kung titignan nyo, paradox yata ito eh. Sabi nga huwag niyo kaming dalhin sa matinding pagsubok. Sabi naman dito magalak ka pag may pagsubok. Parang contradicting ba yun? Hindi ho contradicting yun. Basahin ko sa inyo. Sabi rin sa James 1:13 Pakinggan nyo sa baba. Kanina James 1:3. Ito 1:13. Ito sabi. Blessed is the man, verse 12 pala. Blessed is the man who perseveres under trial. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. O, kita nyo? Pinagpala ang taong manatili sa mga pagsubok o nalampasan ang mga pagsubok. Kung siya malalagpasan niya yan, siya tatanggap ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ito po sa verse 13, tignan nyo ha. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. O pag tayo daw ay natutokso, huwag yung sabihin sinutokso tayo ng Diyos dahil si Lord hindi siya nanunukso. Dalawa po tignan niyo mabuti. Tukso at pagsubok. Magkaiba ho yun. Tayo natutokso tayo pagka gusto natin gawin yung isang kasalanan eh. Ang tawag doon, temptation. Siyempre, maraming tao, gusto temptation, natetempt silang gawin yung isang masama at dahil masarap daw. Yung pagsubok, iba naman. Ang pagsubok, dumadating yan para itest naman yung faith natin, para tumatag ang karakter natin. Doon naman sa temptation, itinetest yung pagbagsak mo sa karakter mo. Naintindihan niyo ba yun? Kaya dapat tayong lahat ay magkaroon ng kaunawaan na ito ba'y tukso? Dapat i-resist ko to, takbuhan ko to. Ito ba'y trial? Dapat harapin ko to. At matutunan ko kung anong tinuturo sa akin ng Diyos. Ayan. Para maliwanag. Para hindi contradiction sa pagkaunawa ng testing sa trial or temptation sa testing. Kasi pag sinabing testing or trial, iba sa temptation. Kaya niliwanag po rito sa Santiago chapter 1. Basahin niyo yung chapter 1 hanggang 1 hanggang 18, verse 1 hanggang 18 patungkol yan sa trials and temptation. So wala pong contradiction yun ha. Ngayon, as ang Kristiyano, pag tayo po ay nagkakaroon ng malatinding pagsubok, kailangan po tayong manalangin para ma-resist natin yung temptation na yan. At kung naman po tayo dumadaan sa matinding pagsubok, kailangan din nating manalangin para bigyan tayo ng Lord ng karunungan at matanong natin ang sarili natin, ano bang tinuturo ng Diyos sa akin dito? Ba't ako dumadaan sa ganitong pagsubok? Ayun, nagiging matibay ka at maalam sa mga nagaganap sa buhay mo. So you must know if it is temptation or if it is trial. If it is temptation, resist it. The devil is behind that. If it is trial, face it.
and learn from it. It might be from Lord who are trying to develop your character. Okay, maliwanag ba yon? Yung iba kasi, ay, natutokso ako. Bumigay sa tukso. Sabi pang ganyan naku paano naman yung pastor kung yung ng manok yung palay ang lumalapit sa manok? Ibig sabihin nun, tumakbo ka na. Meron ba namang palay na lumalakad? Wala namang pa yun. May diablo yun. Takbo! Okay, pag may trials, Lord, ano ba mga tinuturo mo sa akin dito? Siguro, kailangan ko nang maging humble. Kailangan ko alisin ko yung yabang ko. Kailangan alisin ko rito yung pagiging mataray ko. Kailangan, kasi dumadaan ako sa mga trials of relationship. Mga tao na iinis sa akin. Yung pala ako'y masyadong chismoso. O yung chismosa, ayan. Kaya, minsan pinapadaan ka ng Lord para maintindihan mo na mayroon kang dapat ayusin. Okay, tuloy tayo. Now, alam niyo po, ito po sa prayer na tinatawag nating Lord, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Itong mundong ito this is what we call a fallen world. Yung mundo natin talagang bumagsak sa kasalanan at kahit saan mapunta talagang maraming evil kang makikita Di ba? Hindi naman sinasabi natin mga mapapangit na muka. Yung bang mga evil scenario, evil things that make us lonely and sad, no? Talagang tumingin ka ngayon sa nature, pati mga bulalakaw, nagbabagsakan na. Nakakatakot yun. Siyempre, prayer mo, Lord, huwag naman kami bagsakan ng bituin dito at tumama sa ilong ko yan, masasarat ang ilong ko nakakatakot, no? Sa mga natural world, itong world natin kasi talagang fallen world to Yung tinatawag natin yung natural world. Nandiyan yung mga volcanoes, eruption, earthquakes, fire, may mga flood, may tsunami, may mga pestilence, may mga aksidente nangyayari. May mga kung ano-ano mga virus. No? Ito sa mundo natin talagang magbasa ka lang ng dyaryo at manood lang ng news makikita mo yung talagang evil Hindi lang sa natural world, kundi sa mga intellectual world. Yung mga pag-iisip ng tao, naku. Mga plano ng mga tao. Yung mga intentions, lust of men. Yung tinatawag nating the logic ruled by pride. Yan, mga intellectual world of men. Mga pag-iisip na masasama. Man's judgment with partiality and unfairness. Tama mo mga tao, pag nag-iisip, may bias, may prejudice. Sa intellectual world, marami ring evil. Pumunta ka sa internet, ang daming nagpo-post mga information na puro evil. Sa mga emotional world naman ng tao, nandyan ang lungkot, nandyan ang takot, nandyan ang inggit, nandyan ang sama ng loob, nandyan ang hinanakit, nandyan ang pagka mapuutin, lahat na. Kaya talaga itong mundo natin, puro evil. Pakiramdam ng tao, evil din. Kaya sa ospital, ang daming masasama. May sakit dahil sa unforgiveness. Lalo naman sa tinatawag natin spiritual world na hindi natin nakikita. Yung mga evil territories. The dark side of this world na tinatawag natin, the spiritual side. Siyempre, may mga evil spirit na umaaligid. Sabi sa book of Peter, be sober and vigilant. Your enemy, the devil, roaming around looking for someone to devour. Mag-iingat kayo at magmatsyag. Ang inyong kaaway ay parang umaatungal na leon at umiikot-ikot, maghahanap na masisila. So, this fallen world, talaga naman pong ang mundong ito kung di ho talaga tayo mananalangin, talagang pangungunahan at paghaharian ng evil. Salamat na lamang at mga Kristiyano, anak ng Diyos, liwanag ng sanlibutan, ay patuloy na nag-iilaw at patuloy na nananalangin upang ang kasamaan ay hindi maghari. Kaya maliwanag ang sinabi ni Jesus you are the light of the world. You are the salt of the earth. Bakit? Pag ang Kristiyano po nabuhay ng tama, nalalangin, sumunod sa kalooban ng Diyos, wala, kayang-kaya nating liwanagan ang madilim na mundong to Itong mundong nabubulok sa moral corruption, aayos.
Kaya dapat ang tao ay laging nananalangin. At ang panalangin na tinuro ng Lord doon sa katagang, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Dapat po talagang tayuan natin yun. Huwag mo kaming i-joke sa matinding pagsubok at ilayo mo kami sa masasama. Kung ipag-pray natin laging ganyan, pero tayo naman lumalapit sa mga tukso, sa masasama, useless yung prayer natin. Pray tayo ng prayer na, Lord, wag mo kaming pakain sa leon. Ikaw pupunta ron sa kulungan ng leon. Hindi ka inilapa nga nun. Pag ka nagpipray ka ng Lord, wag mo kaming ilapit dyan sa mga leon. Huwag kang pumunta ron sa kulungan ng leon. Makipagbarkada ka ron sa mga tupa ng Diyos. Huwag ka doon sa mga leon. Ikaw yung mga barkada sa leon, lalapain ka nga nun. Parang ganito yan Sabi mo, Lord, wag niyo po akong hayaang malasing. Ngayon, bawa, gano'n ng prayer mo, no? Ikaw naman punta rin sa mga barkada mo lasinggero. Siyempre, tatagayan ka nun. Brad, isang shot lang. Wala na, patay na naman. Laglag na naman ang patotoo mo bilang Kristiyano. So, avoid natin. Kaya nga sabi sa Book of Psalms, chapter 1, Blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked, or sit in the seat of the mockers, who stand in the fellowship of the unbeliever, of the unrighteous. Pinagpala ang isang taong hindi sumusunod sa mga palatuntunan na masasama. Diba? Kaya nasa mundo tayo ng isang mundong makasalanan. Since we are in the world but not for this world. Maliwanag po yan. Tayo po'y nasa mundo at where hindi tayo para sa mundo, tayo po ang mag-contaminate ng liwanag ng Diyos sa mga madilim. Asinan natin ang mga nabubulok para sila ma-preserve sa kanilang nalalapit na paghusga at kamatayan. So, bilang anak ng Diyos, mga minamahal, kayong nakikinig dyan, na itong pinag-aaralan natin, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Huwag ho natin ipag-pray to kung tayo mismo ay bumabali ng palatuntunan sa buhay na pray ka ng pray na huwag tayong tukso, tayo man nagpapatukso. Pray tayo na lumayo sa evil, tayo naman lumalapit sa evil. Kaya wala pong effect yung prayer natin kung ating lifestyle hindi naman talagang sumusunod sa pinapanalangin natin. Kaya nga po, ano bang may kapangyarihan? Ang Diyos na magbago ang tao o ang tao magbago sa sarili niya? Actually, parehong meron Kaya ng Diyos baguhin ang tao Split second sa pitikin niya lang yung utak niya, pwede mabago yan Sasabi siyang sumunod at gumawa ng tama. Kaya pag ang isang Kristiyano gumawa ng mali, meron po siyang tinatawag na spiritual conviction. Yung conviction na yun po yung parang kinokonsensya siya ng Espiritu Santo na ginawa niya mali, kaya siya'y nagsisisi, nagpapakumbaba. Always remember, binigyan ka ng free will to choose not to obey or to choose to obey the Lord. Kaya nga po, nasa mundong ibabaw na to, ito po rin yung ating paglalakbay, yung tinatawag nating pilgrim's progress. Yung ating paglalakbay upang mag-progress tayo from one level of holiness to another level of holiness. Umaangat yung level ng kabanalan mo. Dati mahina-hina ka, baby Christian ka pa lang noon, nahahata ka lagi ng barkada mo. Pag sinabi, Brad, may gimmick tayo. Totoma tayo. Sunod ka naman. Pero ngayon, hindi na. May prayer meeting ngayon. May Bible study kami, 8 o'clock hanggang 9 every Wednesday. Sorry na lang kayo. Kaya mo nang dalhin yun. Dahil bakit? Nasa iyo na yung power ng Holy Spirit. Meron kang divine nature Meron kang divine power to resist the devil. Yan ang maganda sa Kristiyano. Kaya pag nagpray ka, Lord, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Sabi naman ng Lord, okay. Ito na, binigay ko na sa iyo kakayahan, na sa iyo ng Holy Spirit ko. Tayo na dyan, anak. Alis na dyan sa pinagkakaupuan mo. Bingin na tenga mo sa mga hulog ng mga bulitas dyan. O, di ba? Ito na, pakinggan mo ngayon salita ng Diyos, maganda sa pakiramdam, gumagarang yung espiritu, napapabanal pa ang buhay mo, at pagka ikaw ay masunurin sa Diyos, banal na banal ka na, ito na ang blessing ng Lord. Yun lang sinasabi natin. If we are willing and obedient, sabi ng Bible sa Book of Job, you will live your life in prosperity and spend your days with contentment. Hallelujah. Napakasarap po itong buhay Kristiyano. Kaya dapat maintindihan nyo mabuti. Itong pinag-aaralan natin. Sinasabi natin sa panalangin, Panginoon, wag mo kaming i-joke sa matitinding pagsubok at ilayo mo kami sa sama-sama. Kung kakailanganin po talagang masubok tayo para yung karakter natin ay ma-develop, di Lord,
mangyari nawa. Tanggap natin yun. Ngayon, kung tayo naman po'y tinutokso ng diablo para bumagsak tayo sa kanya, tayo manalangin, Lord, help me to say no to the evil desire. I would like to do your will. Not my will, but your will. The Bible says, blessed is the man who do the wills of the Father, for they shall live. Kaya mapalad po yung mga tao sumusunod sa sa kalooban ng Lord. Sila'y mabubuhay na masagana, pinagpala, at pag namatay ka rito sa lupa, diretso tayo ng langit. Kaya wala akong talo pag na-kay Lord eh. Pag na-kay Jesus Christ, lagi tayong panalo. Bagamat may problema, pero pag may problema tayo, nandyan ang Panginoon kasama natin. Pag may pagsubok, nandyan siya, tinutulungan tayo. Pag nandyan ang atake ni Satanas, nandyan pa rin ang pangalan ni Jesus. Because there's a power in the name, there's a healing in the name of Jesus. Kaya mga minamahal, ang panalangin ko, lead us not into temptation or hardship or difficulties, but deliver us from the evil one. Lord God, I pray na you would always consider the petition of the heart of your people, that we will always be victorious in all kinds of trials, in all kinds of difficult circumstances that would come in our lives. But the power of the Spirit, we will refuse and reject the insinuations and the temptations comes from the evil one. For we are the children of